Isang magandang gabi sa inyo, mapait pero masarap. Tara, samahan niyo akong magluto ng ating ampalaya with giniling soup. Kailangan po natin ng ampalaya para sa ating lulutuin na soup. Meron din po tayo ditong 1 kilong giniling. Kailangan din po natin ng, ito po ay giniling na isda. Hindi ko lang po ma-sure kung anong klaseng isda. Ilalagay ko na lang po sa comment section. Kailangan din po natin ng dahon ng sibuyas. Kailangan din po natin ng dry mushroom. Ibinabad ko na po siya para paggagayat mamaya ay madali na lang. Ito po ay isa sa nakapagdagdag ng bango at sarap ng ating lulutuin na soup. Konting toyo. Dati kailangan ganito yung gayat ng ampalaya. Pero dahil dumating yung time na sobrang mahal ng ampalaya dito, gumawa kami ng remedyo para ganun pa rin yung lasa pero hindi na kailangang ilagay dito sa loob. Ilalagay lang po dito dapat yung giniling na titimplahin ko mamaya. Gayatin lang natin ang ating dahon ng sibuyas. Ayan na po, tapos na natin gayatin ang ating dahon ng sibuyas. Ngayon naman po ay sa dry mushroom naman ang ating gagayatin. Gayatin na natin ang ating dry mushroom. Maliliit lang. Gagayatin pa ulit natin ito mamaya. Okay na ang ating dry mushroom. Tara, timplahin na natin. Umpisahan na po natin. Kailangan natin ng giniling. Lagay natin. Next ay yung ating giniling na isda. Ito po yung makakapag-ano sa kanya. Makakapagpabuo. Ilagay natin yung ating mushroom. Yung ating dahon ng sibuyas. White pepper. Konting-konting toyo lang, pampalasa. Kasi pag dinamihan natin ang toyo, kukulay siya sa soup, hindi magandang tingnan. Iitim ang soup natin, kaya kaunting toyo lang ang kailangan natin yan para po yung lahat ng ating ricado na nilagay ay mamix ng maayos. 1, 2. Okay na yan, dadagdagan na lang natin kapag kulang pa. Halo-haloin natin.
Kapag na-mix na natin ng maayos ay i-rep muna natin ito for 10 to 15 minutes. After 10 minutes, tara, bilog-bilugin na natin. Saktong laki lang. Para mamaya ay hulog na lang natin siya. Saktong-sakto yung nilagay nating isda. Napakaganda ng kanyang pagkabilog, hindi siya naghiwa-hiwa-hiwa-hiwalay. Natapos na po natin yung ating meatballs. Dahil kumukulo na ang ating tubig, ay lagyan na natin siya ng asin. Para may lasa yung ating sabaw. Yan, okay na yan. Isa-isa na nating ihulog ang ating karne, binilo-bilo, bola-bola. Tapos pag lumutang siya, luto na siya. Madali po itong lutuin, mahirap lang matagal lang paghahanda niya. Prepare. Yung paghahanda lang niya ang matagal. Pabutin ka ng 1 oras paghahanda sa mga gagamitin. Pero sa pagluluto ay ito po ay napakabilis lamang. Pag lumutang na sila, pwede nyo nang ilagay yung ating ampalaya. Hayaan lang natin kumulo, balikan natin mamaya. Kumukulo na po. Pwede na nating ilagay ang ating ampalaya. O, tingnan nyo po, hindi siya nadudurog dahil sa nilagay nating itlog. Nilagay nating isda. Pag po nakulo na, nakalutang na siya, ibig sabihin po ay luto na siya. Ang next po ay ilalagay na natin ang ating ampalaya. Tapos hintayin lang natin kumulo. Paliliitin lang po natin ang apoy. 10 to 15 minutes, balikan natin kung okay na yung ampalaya. Hindi po natin ito lalabugin kasi pag labog yung ampalaya ay hindi po siya masarap. Takpan po muna natin. After 10 minutes po, i-check na po natin ang ating ampalaya kung luto na ba siya. Ayan, kapag po natusok na natin ng chopstick, ibig sabihin po ay okay na po yan. Meron na po tayong isang masarap na soup para sa ating panghapunan. Thank you po sa panonood and bukas po ulit. Salamat!